Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, quick video lang na pwede nyong maidagdag to sa mga proposal nyo at saka sa mga profile nyo sa mga freelancing website. So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung papaano yung mga simpleng pagsesearch ng product sa Amazon. So ito yung client ko dito, ang gusto niya, mag-search ako ng mga product sa Walmart para mailista niya sa Amazon. So ang gagawin niya rito, fulfilled by Amazon, hahanap ako ng mga product sa Walmart, bibiling niya tapos ibebenta niya sa Amazon. So dito guys, napakasimple lang, wala tayong gagamiting tools, no? Okay guys, no, sa mga bagong viewers natin dyan, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito sa Walmart, ang ginagawa ko dito, humahanap ako ng mga products na mga sasabihin na natin na hindi masyadong nasa-search, hindi masyadong nakikita, or yung mga generic products. Kahit sabihin natin na branded sila, ang diskarte ko talaga sa pagsa-search, yung mga konti yung competitor. Kaya napapadali yung trabaho natin. So bibigyan ko kayo ng sample dito. Pupunta tayo ng Amazon, amazon.com. Tapos, ito lang yung mga gusto ni client na spreadsheet, no? Mabilisan lang, link by link. Kasi meron siyang lister. So, ang ginawa niya, humanap lang siya ng product researcher. So, ito lang yung gusto ni client na gawin. Lagay lang yung mga link ng mga products na na-search ko dito sa Walmart. So dito na papakita ko sa inyo kung gaano siya kadali na hindi na tayo kailangan gumamit ng tools dahil maraming mga products sa Walmart na wala sa Amazon. So for example, napupunta tayo dito sa department. So pupunta tayo sa department tapos hahanap tayo dito na sa mga products na hindi masyadong nasa-search or yung mga generic products, no? Sabihin na natin na maraming naghahanap pero ang mga popular kasi dito kagaya ng mga phone case, kagaya ng mga charger, yun kasi yung mga madalas na nakikita natin sa mga homepage, no? Kagaya dito, no, mga damit, mga ginagamit sa gym, eto, mga headset, mga extension, ayan yung mga madalas natin nakikita sa homepage. Pero, sobrang daming products, no, mga generic products. So, for example, pwede kayong pumunta sa toys and games. Tapos ako kasi, madalas ako dito sa home improvement. So, sa home improvement, pwede tayong humanap dito, no, na isa-search niya lang dito yung mga sa tingin yung hindi masyadong nakikita. Kagaya nito, no, yung cabinet hardware, etong brackets, ito yung example ng mga generic products. So for example, napupunta tayo dito sa mailboxes. Yan. So dito sa mailboxes, makikita nyo, meron tayong mga products dito na pwede natin i-search sa Amazon kung magkano siya. Halimbawa, no, itong $17 na to. Itong Gibraltar Mailboxes Classics Medium. So, check natin kung magkano siya. So, 17.97. Tapos, isi-search natin siya sa Amazon. Okay, so ang gagawin natin guys, so ipipaste natin siya dito tapos isi-search natin yung mga products na kagaya ng na-search natin sa Walmart. So for example, na ito yung sample ng products natin. Check natin kung tama. Ayan, yung closure niya, ayan. Tapos check natin dito sa Amazon. Yan, click natin yung isa dito kasi wala siyang price eh. Ibig sabihin kapag wala siyang price, pwedeng out of stock. So check natin sa Amazon kung magkano yung mga price niya. So ito, meron siyang $58. So dito, 51. And makikita niyo yung price niya dito sa unahan kung magkano siya dito sa Amazon. So ito, ganun lang kasimple. No? Ganun lang kasimple yung gagawin natin. So ang gagawin natin, kukunin natin yung link nito ng Amazon. Yan, pipaste natin dito. Tapos pupunta tayo dito sa Walmart, kukunin natin yung link nito, tapos ipipaste natin dito. Yan, ganyan ang gagawin. Ganito lang kadali yung trabahong pinapagawa sa atin ng client. Lalagay lang natin yung link ng Walmart, tapos makikita niya na yung price dyan. Ibig sabihin, meron siyang price range na at least kalahati yung presyo, yung diferensya ng presyo niya. So makikita nyo, no? Ganun lang kasimple. Meron na tayo agad na isa. So tapos pupunta ulit ako rito, ibabak natin. Tapos hanap pa tayo ng iba. Hanap tayo ng mga products na dahil nasa mailbox category tayo, yan, makikita natin dito puro mailbox. So hanap tayo ulit ng isa pang mailbox. Sabihin na natin sa isang category, kukuha tayo ng dalawa. Or meron ditong na isa-suggest, no? Halimbawa, magkiklik tayo ng isa kasi kalimitan sa Walmart, yung mga products dito wala sa Amazon. Meron man sa Amazon, halos kalahati na ng pinaka-presyo niya. So, ang gagawin natin, punta tayo sa ilalim, mahanap tayo ng mga suggested. Yan. For example, na ito. Yan. So, nagkakahalaga lang siya ng $34. So, ang gagawin natin, so, hanapin natin to. Kahit hindi nyo na i-highlights lahat ng mga title niya, okay na yan. Makikita na natin yan sa Amazon. So, paste natin dito. Wala man siya ritong kapareho, pero meron siyang mga similar. Kagaya nito. So, check natin yung products natin. So, box type siya. So, ibig sabihin, kapag hindi natin nakita yung products dito sa Amazon, ibig sabihin, wala pang product na ganito dito sa Amazon. So, pwede natin tong kunin yung link na to dahil ang instruction, mas maganda kapag wala siya sa Amazon. So, sa interview, yun yung instruction ng clients. Kapag wala siya sa Amazon, mas maganda kasi ikaw lang yung may tinda sa Amazon na ganung products. So, ang gagawin ko, kunin ko lang yung link nito dahil hindi ko siya nakita sa Amazon.
Yan. So, ganun lang kadali, no? Ibig sabihin, so wala siya sa Amazon, lalagyan natin to ng none. Yan. So, yan ang instruction ni client sa amin, no? Kapag wala sa Amazon, mas maganda. Pero kapag meron sa Amazon, kagaya nung sinearch natin kanina, ang price nito 17 lang, tapos pagdating dito sa Amazon ay 50 plus, mas makakapag-compete si client dahil makakapag-presyo siya ng mas mababa. So, yun yung criteria ng client sa amin. So, magsasample naman tayo sa toys. So, dito, ang isi-search niya dito sa search bar, hindi yung eksaktong product name. Dito, ang isi-search nyo, yung category na. Pag sinabi nyong toys, maraming klase ng toys. So, yan, makikita natin, mamimili tayo dito ng mga laruan na wala doon sa Walmart. Tapos, yung mga may sale or yung may mga discount kagaya nito, no? Dati siyang 16, ngayon $13 na lang. So, kunin natin to, try natin i-check. Ayan. Kahit na branded siya, okay lang. Dahil ang gagawin ng client namin dito, bibilin niya, tapos isasend niya doon sa Amazon. Tapos magkakaroon na siya ng yung sa sarili niyang account sa Amazon, doon niya ilalagay yung product sa to. Kahit na meron siyang Fisher Price na brand, okay lang. No? Dahil branded naman talaga yung binibenta niya. So, dito, kuha tayo dito. Fisher Price, tapos hanapin natin dito. So, dito 14. So, ito hindi natin pwedeng kunin kasi $14 lang siya. Walang magiging profit si client kasi dito $13. So, hindi natin pwedeng kunin to. So, ngayon, babak tayo. Iisa-isahin natin tong mga to para mabili siya ni clients habang sale. Halimbawa, ito no, $5 na lang tong laruan na to. Yan, ang gagawin ko, so $5 siya. So, ang gagawin ni client nito, bibili siya ng marami. Tapos, gagawin niyang fulfilled by Amazon. So, yun yung pinaka-strategy ni client. So, dito guys, makikita nyo, $10 siya. So, halos kalahati. Kasi kapag ang gagawin ni client dito, kalahati yung pinaka-profit sa Amazon. Halimbawa, bibili siya ng 50 pieces. So, yung 5 times 50 pieces, magkano siya? Tapos, ibebenta niya halimbawa dito ng mga $9, $8 para maipag-compete siya dito sa products na to. So, magiging mas mura siya kasi kapag maramihan yung isinend mo sa FBA, sa Amazon, mas marami yung profit, no? Ganun siya. So, gawin natin, hanap ulit tayo, no, dito sa toys. Marami tayong makikita dito sa toys kaysa sa mga ibang products. So, halimbawa, ito si Stitch, no, 22. So, search natin siya sa Amazon. So, ayan, makikita natin dito. Iba-iba ng itsura yung Stitch. Pero dito, makikita nyo, mayroon siyang kagat na. Yan, ito yung mga gustong-gusto ni client, eh. Yung mga walang kapareho dito sa Amazon. So, ayan, makikita nyo, maraming Stitch dito. Pero, hindi tayo makakita ng eksaktong product. Yan. So, ang gagawin ko, kukunin ko tong link na to. So, ayan, kunin natin yung link na to. Paste ko dito. Tapos, ilalagay ko rito none. So, meron na agad tayong 3 product. So, ganun lang kadali. Depende sa instruction ni client. Halimbawa, ang gusto ng client nyo, meron sa Walmart, tapos meron sa Amazon, pero kailangan mas mura yung makukuha natin sa Walmart. Kagaya nito, meron siyang second option. Kapag wala siya sa Amazon, kunin natin, bibenta natin kasi wala siyang competitor sa Amazon. So, yun yung instruction. So, iba-iba ng instruction yan. Hindi kung ano yung trabaho na ginawa ko ngayon, yun din yung trabahong gagawin nyo. So, iba-iba, depende sa mga client natin kung ano yung ipapagawa sa atin. Pero, ganun lang kadali mag-search ng products dito sa Walmart to Amazon. So, yun guys, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. Yun lang po at maraming salamat.